Okay, so magandang araw sa inyong lahat. Narito ang mas malalim ngunit madaling ma-digest na discussion ng inyong limang PhD Research Frontiers in Entrepreneurial Marketing, AM. Ito ay ginawa sa Taglish, academic, pero may konting satire para tumatak sa masa student mindset. So, naisip ko itong limang topic na to para maging makabuluhan ng ating pag-aaral. Hindi lang yung traditional entrepreneurial marketing concept. I want this subject to be more interesting, no, to the minds of my student. So, nag-isip ako ng ano kaya yung mga topic na pang PhD para lalong mas ganahan silang aralin, no? Kung ano yung mga konsepto rito. Kasi dahil sa technology, marami ng pagbabago. Okay, simulan natin sa una, no? Ang unang topic na maganda daw i-discuss o pagnilayan ng mga estudyante para maisip nila ang pagbabago sa entrepreneurial marketing is the effectual AI paradox. Again, the effectual AI paradox. So ano to? Effectuation versus algorithmic isomorphism. Wow, ang lalim, no? Effectuation versus algorithmic isomorphism. So ano ito? Traditionally, sa effectuation theory na naisip ni Saraswati, ang entrepreneur ay nagsisimula sa tanong na, ano ba meron ako? Sino ako? Sino kilala ko? Ano alam ko? Parang ganito yun eh. Kunyari meron kang parang lutong bahay, no? Kung ano ang laman ng rep mo, yun ang ulam. So kung ikaw isang entrepreneur, gaya ko, meron akong exposure sa bangko, may exposure ako sa experience, no? I'm already senior citizen, di ba? So ano yung meron ko ako na pwede kong i-offer sa ibang tao para masolusyonan ang kanilang problema o para kumita. Yan, di ba? Ano meron ka? Kunyari, ikaw ay malapit sa dagat at nakita mong may mga isda, of course, doon. So, syempre, doon ka magsisimula magnegosyo. Yun ang ibig sabihin ng effectuation theory. Ano ba meron ka? Sino ka? At sino kilala mo? Ano alam mo? So, doon ka magsisimula. Kung magaling ka mag-drive, pwede ka maging driver. Kung matalino ka, pwede maging isang professor. Maganda ka, pwede ka maging model. So, kuha nyo na. Tama? Ngayon, with AI, artificial intelligence, we have ChatGPT, Midjourney, Meta, AI. Ang ref mo, parang may chef na nagsasabing, Sir, trending na ang Korean fusion. Ito gawin mo. So, because of artificial intelligence, people could ask, no, what is out there and learn more information about it, which is more or less validated, credible, di ba? Kasi ang artificial intelligence, ang sabi nila, mas marami silang kaalaman kaso sa iisang tao. So, why is this so controversial? Kasi ang tanong, kung AI na nagdidikta ng idea, strategy at forecast, sino na ang tunay na entrepreneur? Ikaw o si algorithm? Nagkaroon ng algorithmic isomorphism. Again, nagkaroon ng algorithmic isomorphism. Ang ibig sabihin nito, lahat ng startups mukhang pare-pareho na. Kasi doon sila kumukuha ng branding template, same viral hooks, same growth playbook, parang lahat ng nag-aaral sa iisang review center. So, paano nakukuha yun? Halimbawa, kunyari ako, content creator. Minsan, paano ba yung nagbabiral? Yun ang gagawin ko para maraming view. O di lahat kami pare-parehong gano'n, di ba? Kunyari, magtatayo ka ng negosyo, bibigyan ka ng ng talagang step-by-step process, no? Paano ka magtayo ng negosyo, which is in the books, no? By the books. So, lahat gagayahin, no? Hindi yung iba, nagsisimula sa Z, iba naman nagsisimula sa A, but some of them are successful. So, anyway, there is this really
step-by-step process. No? Ang tawag nga nila doon, algorithmic isomorphism. Kasi doon na lahat nagtatanong sa AI or doon sa algorithm. Okay, what's the intriguing research question? Does AI democratize innovation? Lahat may access sa tools, or does it automate mediocrity? Mediocrity. Lahat average. Walang tunay na original. So parang thesis defense na lahat na ang sagot galing sa AI. Tama ang grammar, perfect citation, pero pag tinanong ng panel, explain in your own words, tahimik. So nakukuha nyo na yung unang no? So saan daw nang gagaling yung originality? Is it from the person? Is it really considered as a person, or is it from artificial intelligence? Now let's go now to the next research, no? Intriguing research, no? Number 2, marketing of failure legacy. So ano to? Stigma transfer and signal credibility. Kapag nag-fail ka dati, bawa, na-bankrupt ka, na-iskandalo ka, nag-flop, startup mo, nag-flop, may merka ka na. Diba? May tatak. Okay. Sa Pilipinas, ganito yan. Ay siya, nalugi dati yan. Ay siya, di ba hiwalay sa asawa yan, may tatak ka na. Ba't mo sasagutin yan? Ganon. Okay, ay yan, babaero yan. Kung may ginawa siyang mali, nakatatak na sa'yo yun. Yun ang tinatawag na stigma transfer. Again, yung tawag doon, stigma transfer. Nadadala ang negativity sa bagong venture. Ngayon, ang tanong, paano ka magre-rebrand bilang serial entrepreneur? Bakit siya controversial? Tandaan nyo, merong mali kang ginawa, hindi yun nakakalimutan. Okay? So, bakit controversial? Sa Western culture, itong sinasabi, you fail fast, fail forward. Sa Filipino culture, naku, may history yan. Nakaka-relate ba? Diba? So, hyper-connected world. Sa hyper-connected world, like Google, okay, sa web, okay, Google never forgets. Diba? Kunyari, na-post mo na kayo, tapos hindi na pala kayo. So, andun na hindi mo maitatanggi na naging kayo ng iyong boyfriend o girlfriend kasi na-post mo na. Paano mo babaguhin ang narrative? So, what's the intriguing research focus here? How do entrepreneurs reconstruct credibility in the age of digital memory? Okay? So, parang artista na may scandal. Nangyari siguro, alam niyo na yun, nagkaroon ng scandal. Pagbabalik yung artista ngayon, is it rebranding era ko na to? Ganun ba? Pero market hindi madaling makalimot. Ang market hindi madaling makalimot. Ang tanong, authentic growth ba? Or PR strategy lang yan? So if in a marketing context, for example, if a product fails or a brand fails, no, will they change the product? Or is just a rebranding? Nabawa, meron kang na 5-in-1, sobrang tamis. Sobrang tamis, walang gusto noon. Yun ang nalaman ng may-ari ng produkto ng brand. Ano to, papalitan na natin yung kape o sabihin na natin less sugar. Yun ang ibig sabihin nito. Okay. Number 3, radical transparency versus strategic hype. So, ito yung information asymmetry versus radical authenticity. So, ano to? Ito yun. Old marketing, promise namin number 1 kami. Ang new generation, ito yung mga generation ngayon ito ay kagaya ng Gen Z. No? Ang sabi ng Gen Z, kailangan meron kang patotoo. Gusto namin transparent pricing, honest flaws, behind the scene content. Sabihin mo kung mali ka, huwag ka maging plastic. Ito ang gusto ng Gen Z. Okay. Pero may danger dito. What is the cost of transparency? Ano yung cost ng pagiging totoo? Kapag sinabi mo, nag-pivot kami kasi hindi nga gumana yung unang idea. Nagkamali kami, umamin ka doon sa online. Sabi mo, mali ka. Broadcast mo doon sa na nagkamali ka.
sasabihin ng mga mamumuhunan sa'yo, teka nga muna, wala yata itong clear direction, nagkakamali-mali itong entrepreneur na to, hindi na kami maniniwala sa'yo. Aaminin mo ba sa nagbibigay sa'yo ng puhunan, nagkamali ka? O itatago mo? So, why is it controversial? Too much honesty can look like instability. Too much hype looks like deception. So, saan ang optimal threshold ng honesty? Okay? Para maintindihan lalo natin, parang relasyon yan eh. Pag ikaw ay masyadong mysterious, hindi ka nagpapakita kung sino ka, red flag to. Halimbawa, manliligaw ka, ay magpakita yung totoong edad mo, yung nakaraan mo, talagang ayaw ka magsalita. Sasabihin ng babae, marami tong tinatago. Pag masyado ka namang nagsalita, ganito ako noon, magiging ano naman yun, baka maging hindi pabor sa yun kasi lahat na ng negativity mo, wala ka nang sinabing mabuti sa'yo, hindi ka lalo magugustuhan. So, asan dito yung gitna? So, balance is strategy. Saan, paano mo i-recommend sa isang negosyo na dapat gitna. Huwag mo masyadong, pagkatotoo, huwag kang masyado din sirain yung iyong flow, no? Say your flaws. Kasi nga, ang gusto ng times ngayon, lalo na Gen Z, dapat transparent. Hindi ka totoo. Okay? Yung they want you to be real. Show your flaws. Yun ang gusto ngayon. Okay? Because ang Gen Z, they like to see the world how they like to live the world. No? Honesty, with justice. Yun ang gusto ng mga Gen Z ngayon. Okay, number 4, the shadow CMO. Algorithmic governance and market orientation. Itong pinaka-scary. Ano ito? Dati ang focus, customer is king. Ngayon, algorithm is emperor. So, makikita natin to sa TikTok, Meta, YouTube. Kung anong gusto ng algorithm, yun ang viral. Hindi kung ano ang gusto ng tao. So, ang entrepreneur, tatlo na ang sineserve niya. He must be mindful of his customers, his investors, yung nagbibigay sa kanya ng puhunan, and the algorithm. Tatlo na yung amo niya. So, what's the conflict? The customer wants value. Of course, the algorithm wants engagement. So, anong engagement? Minsan drama, minsan controversy, minsan noise. Minsan makikita niyo yung gustong-gustong i-push ng algorithm. Ito yung may drama, may controversy, merong ingay, no? Yun yung yung pinaka-sensation, yung pinaka-chismis. Mas gusto natin, gusto ng algorithm yung chismis, basta yung drama, kaso dun sa yung information, yung a bland story, no? Factual story. So what's the intriguing question here? Are founders still market-oriented or platform-oriented na sila? Kasi nga, ang mga customers ngayon nasa digital na. Diba? Nasa cellphone, nasa PC. So, ang nagpupush dyan, kung ano yung makikita mo is the algorithm. So, are we going to be market-oriented, meaning the customer, or we should also bear in mind the investor and above all the algorithm? So, para makuha natin, parang teacher yan eh. Anong gusto mo? Gusto ng teacher magturo, kagaya ko gusto ko magturo, no? Pero rinalagyan ko pa ng mga ganito, ng PhD research, no? Pero sasabihin ng mga estudyante ko, kasi siguro ngayon lang sila nakakita ng ganito, no? Sasabihin ng mga estudyante ko, sir, tama na muna yan, mag-TikTok dance muna tayo. Now, who controls value creation now? Is it the customer? Is it the investor? Or the algorithm? Okay. Now, let's go to the final one, no? The anti-growth marketing strategy. O tinatawag na the growth theory, the growth, sabihin, ayaw lumaki, no? The growth theory and sustainable entrepreneurial orientation. Ito ang pinaka-mind-bending. So, traditional business, okay, 5. You grow the business, you scale the business, expand the business, issue IPO, initial public offering, you invite investors, then you exit. Kasi hindi ka naman habang buhay, bata, di ba? So,
what is the growth theory? Maybe infinite growth is destroying the planet. So, paano ka magmamarket ng buy less? Parang sa buwan na nagsasabing, wag mo masyadong gamitin. Di ba? Paano yun? Contradiction. Intriguing challenge. How do you proactive marketing while discouraging overconsumption? So, resource psychology here becomes, paano ka kikita ng hindi ka greedy? Yun lang yun. Paano ka kikita ng hindi ka greedy? Well, anyway, it's just like this, no? I'll insert something, no? Si Microsoft, yung Windows 11 niya, maraming reklamo. Pag daw gumamit ka ng Windows 11, kailangan kang nakatag, kailangan naka-open, basta lahat sa kanila. And you will be paying for that. Dati, hindi ganun ang operating system ng Windows, no? Yung Windows 10. But Windows 11, puro ganun. Hindi siya gagana unless you subscribe, unless you, ano. So, ang mangyayari dito, the company likes to grow, no? Especially profit. Pero you are what? Suffocating the customers. And they know that you are squeezing more out of them. So, paano ka kikita ng hindi ka masyadong greedy? Okay? So, academic, no? Let's have this, no? Sa TAR. Capitalism be like sell more. Tama. Because sabi nga ni Windows, we are capitalists, we are in business, so we have to sell more. But sustainability be like, relax ka lang. Okay? Huwag mo silang masyadong pigain. Diba? Yun ang sustainability. Kaya ang ginawa ng, diba, ginagawa ng Windows ngayon, 11, no? It's an operating system that's, it's so monetized, no? Entrepreneur, nasa gitna. Paano ka mabubuhay? So, ayaw mong anuhin yung pirahin yung customer mo na masyado, dapat kita ka rin ng konti. So, bakit ito lahat intriguing at controversial? Because all 5 questions challenge the core assumption of entrepreneurial marketing. Again, why is this 5 research so intriguing? Because all 5 questions challenge the core assumption of entrepreneurial marketing. The traditional view, number 1, founder leads. Pero ang new frontier tension, AI influences. Siguro, nakukuha nyo na, right? Traditional view, failure is a lesson. Diba? Once you fail, you move forward. Pero dito, failure is permanent record kasi nga we're in the digital age, naka-record na yung mali mo. Makikita ng merkado yung produkto mo, yung brand mo is a failure, so it can never be erased, di ba? Hype works dati, like Coke, no? Yung feeling of happiness, ganyan. Pero ang sabi ka, no, pag uminom ka daw ng Coke, sasaya ka, no? Yan dati, no? We go to the feeling. But ngayon, it's authenticity that is demanded. Ay, totoo ba yung pag uminom ka ng Coke, ganun? Yun ang sinasabi ngayon. You have to be authentic. You have to explain the reason why Coke will bring you happiness. Di ba? Tina-question na ngayon ng mga marketers. Before, customer is king. Yan. Ngayon, algorithm is the emperor. Siguro alam niyo na kung bakit. Kasi nga lahat ng customer ay nasa digital platform. Okay? Growth is success. Okay? Sabi, kailangan daw lumaki ang business. Pero maybe growth is distraction. Kagaya nga ngayon, no? Ang AI industry, no? They like to get in more and more investors, but they are not churning what? Profit. They try to ask investors more money, but the AI industry does not produce any profit. Kagaya ng OpenAI, ChatGPT, it is more another talk, no? Concept. Pero yan yung ibig niyang sabihin. Growth, sa kabila, we should grow, no? Pero sabi, dapat hindi masyado yung growth mo because you are suffocating the customers. Okay, parang ano yan, yung Windows 11, okay? These are paradigm shifting issues. Hindi ito minor tweak. Ito ay questioning the DNA of entrepreneurship. Okay? Ang 5 tanong na ito ay hindi lang academic curiosity, ito ay existential inquiry. Sino ang may tunay na power? Sino ang may control sa narrative? Sustainable ba ang model natin?
at may originality pa ba sa AI age? Ito ang klase ng PhD research na hindi lang publication material, ito ay agenda setting. I hope you learned something. See you on the next lesson.